Sabi rito, Romans 1:19, basahin natin. Sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag sa kanila ng Diyos. Tinutukoy dito yung mga napahayagan. Hayag sa atin, hayag sa mga iba pang mga hinirang ng Panginoon around the world. Yung sino pa nakakita ng mga bagay nito? No? Hayag sa kanila, hayag sa atin. Why? Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. No? May piniling pahayagan, pero pinapahayag din naman sa kanila. Dahil meron silang ugali na to believe. Sila na rin mismo nagsara ng pinto eh. Hindi naman, sabi nga wala nga tayong masisisi. Pinag-usapan natin sa biyahe, yung tungkol sa free will. Ang pagpili mo, kung bakit kasarado at hindi mo maintindihan, dahil pinipili mo ang kadiliman. Ano yung kadiliman? Yung pagtanggi sa kanyang salita. Tinanggihan mo ang salita. Kaya pag nandiyan dyan, liwanag, hindi makapasok ang liwanag. Why? Yung dilim mo, sinarahan mo talaga, nilak mo pa, kinandado mo pa, nagdoble ka pa ng mga susi doon. May flashlight sana, ayaw makapasok ng flashlight kasi saradong-sarado ka. Buksan mo ang pinto, papasukin mo. Si Kristo ang daan at katotohanan. Sino yung Kristo? Yung katuwiran. No? Sino yung Kristo? Yung kapahayagan, yung hiwaga. Patunayan natin kung dinahayag sa panon natin. Sige, tingnan natin. Ang tatak ng halimaw. Sabi ng propeta rito. Ang tatak ng halimaw, sabi ang pamagat. Sabi niya rito 100:03. Ako'y lubos na nagagalak na may nabubuhay pa rin Kristo upang patotohanan ang kanyang salita. Sino ang Kristo? Yung mga salitang, mga dinatnan ng salita ngayon. Yung mga dinatnan ng salita ay maliliit na Diyos. No? Ibig sabihin, yung Kristo, ibig sabihin yung katuwiran na galing doon, pinagkasundo sa ating sarili, hindi kagaya kay Gibulia, Kristo ko, anak ako ng Diyos, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo maliligtas, hindi ganun ha, huwag niyo ako ma-misinterpret, huwag niyo ako misinterpret, linawin ko, ang Kristo, yung kapangyarihan ito, yung katuwiran ng Diyos na sumayo. Yung katuwiran Diyos, ulitin ko, yung katuwiran ng Diyos na pumunta sa iyo at nagkaroon ng kapangyarihan ito mahihayag. Dahil nahayag sa iyo, ngayon, dahil nahayag sa iyo, ipapahayag mo rin naman. Ipapangalat mo sa buong sanlibutan. Pero hindi lahat tumatanggap. No? Sabi nito, ako'y lubos na nagagalak na mayroong nabubuhay pa rin Kristo. No? Yung Kristo, yung katuwiran, upang patotohanan ang kanyang salita. Yung katuwiran, pinapatotohanan niya, yung salita at katuwiran ay isa. No? At pagkatapos nakikita nila ng lahat ng mga tanda. Yung Kristo, siyempre makikita niya ang kanyang tanda kasi si Kristo, Jesus at siyang yung Ama, ang Panginoon ay isa. No, ang Panginoon at ang Panginoong Jesus Kristo, bahagi ng katawan ni Kristo yan. Hindi niya pwedeng hindi malaman yun. No? Yung Kristo siya rin ang Ama eh. Kaya wala makakaalam, wala, kundi ang Ama lamang. Sino ba yung Ama? Sino ba yung anak? Yung anak, yung Ama, kasi titik by titik sila eh. Kaya minsan yung Ama, siyang katuwiran ng Diyos. Yung anak, tumanggap ng katuwiran ng Diyos. No? At yung anak, bago natin tinanggap, kay pagkasundo sa ating sarili, dinala niya yung katuwiran kung paano sumunod sa kanyang sariling katuwiran. Nakuha nyo? Kung paano sumunod sa kanyang katuwiran, nagpakaanak siya nang sa gayon para tayo maging anak ng Diyos. No? Nakikita nila ang lahat ng mga tanda at kababalaghan. Hindi nila maikubli. Iyan. No? Hindi natin may kubli. Naikubli nyo ba? Nakikita nyo, di ba? Yung bilang dito. Hindi nila ito kayang maliitin. No? Hindi natin kayang maliitin dahil sa biyaya ng Panginoon nakahayag sa inyo, di ba? No? Kayo rin mismo yun sa personal na karanasan. Maliban sa personal na karanasan, kaya tayo na nanindigan sa salita ng Panginoon kahit anong sinasabi ng paligid sa atin, kahit anong paninira nila, ganito ka doon. Maraming bulong-bulong, mga paninira, hanggang doon, kung anong mga chismis doon. Hindi tayo natitinag. Why? Kahit anong bulong-bulong nila. May nahayag eh. Pag ikaw may nahayag, matitinag ka pa. Kaya nga payo ko, yung nagbabiyahe tayo papunta doon, huwag niyo na intindihin yan. Aligunggong lang yan ni Satanas. Kasi si Satanas alam niya na may mga bagay siyang wala na sa natanggap nyo. Kaya siya maingay. Kayo tahimik. Ang Diyos na lang nag-iingay, bumabat-bat dito para pagsasawatain sila. Why? Habang nasasawata, tumatalikod sa salita ng Panginoon. Sino nawalan? Tayo ba? Sila rin na tumalikod sa salita ng Panginoon. No? Hindi nila ito kayang maliitin. At kahit anong lahit nila doon, hindi nila kaya maliitin yan. Kasi kapahayagan yun eh. Kahit anong sabihin nila doon, hindi yan, sinungaling ka, hindi yan, ganun. Hindi nila kayang maliitin yun kasi ang tanda ay nagaganap. Hindi mo kayang pasalunginan yun. At pag binubunyag sa kanila, totoo nga, nagaganap na nga. Kagaya tumatawag sa akin, Bargio, totoo pala yun, nagaganap na talaga, no? Tumingin ako sa internet, totoo pala, no? Yung sinabi ng propeta, nagaganap na talaga, no? Dapat nag-search din pala ako sa una pa, no? Kasi nga, ang pagtingin sa mga tanda, basa ng Bible. Pagbasa mo ng Bible, punta ka sa propeta, sa mga hula niya,
ayon sa pinili mong verse. Pag tinamaan niya yun doon, papaliwanag ng propeta sa kanyang kapahayagan na yun kung ano ang ibig sabihin ng ang mga titik doon, ipapahayag sa kanyang kapahayagan ng kanyang salita na ang Diyos din ang gumawa, ang siyang may-ari din ang Diyos. No? At ipapahayag yun sa mga magitan ng kapahayagan ng titik. Ngayon, pag napahayag na yung hiwaga na yun o yung mga hula sa darating, kagaya na ngayon, no? Tumingin ka sa paligid na pangyayari. Mag-google ka, okay lang. Sure mo kung ang mga bagay na nahula ay unti-unti ba talaga ganap. Kaya nga may nagpapayo dito, mga pastor pa, mga elder pa na, huwag kayo mag-internet, Bible lang. Si Satanas kasi gumagamit ng Bible eh. Huwag kayo maniwala na COVID, mga bakuna, bawal yan, huwag kayo maniwala. No, hindi yan totoo. Pero yung mga search natin sa YouTube at yung mga internet, nagpapakita na talagang pandemic. Pero sila hindi naniniwala, talagang pandemic. At pinahayag sa mga internet, talagang pandemic talaga eh. Kahit ano gawin natin eh, talagang hindi totoo eh. Kahit yung mga vaccine eh, hindi naman talaga totoo eh. Oh, isa naman sila, ano pa talaga, proud na proud pa. No? Kasi hindi nga sila tumitingin sa kanilang orasan. Orasan natin ang buong salita ng Panginoon, Bible, propeta, at saka mga kapahayagan sa tanda ng huling kapanahon ito. No? At alanganin na naghahantay ka sa Panginoon, nakita mo mga tanda, pero hindi ka tumitingin sa paligid kung nangyayari. Hindi ka tumitingin sa orasan. No? Tanda, ano yung tanda? Hula ng Bible. Malapit ang December, kunyari September pa lang ngayon. Abangan ko yung December na yan. Sinabi ng Bible, may December. Oh. Pagdating ng tanda, December na, malapit na, kunyari lang to mag-December 25 na, tanda lang pinag-usapan natin na wala tayong Pasko nagbibigay lang ako ng halimbawa, no? Mag-December 25 na, nakatungtong na ako sa December, kasi sino nagpahayag, nalaman mo ang December, nabasa mo sa Bible, tapos pinatunayan ng kapahayagan, na naroon ka na nga sa December na yun, yung mga tanda, nagbibigay lang ako instruction, no? At para malaman mo na December na nga at December 25 na, makikita mo sa iyong paligid na sila ay nagkakainan na doon ng Christmas, nag-ano na Merry Christmas, gano'n. Nakikita mo sila, yung mga katanda ng panahon ay nagaganap na nga, tumingin ka sa paligid. No, kaya nga sabi isang verse na binabasa natin nakaraan, tumingin kayo sa inyong kinakabuhayan ngayon, di ba sabi ng propeta? No? Kung nasa huling araw na ba tayo, wala pa. No? At sa panahon tayo ng Sodom at Gomorrah, sabi doon, di ba? Ibig sabihin, tumingin. Huwag kayong tanda, pero hindi kayo titingin sa paligid. Parang wala lang. Ayun, tinuturo ng ibang pastor eh. Bible lang kayo. Huwag kayo tumingin sa huwag kayo mag-search sa internet. Kaya doon, pati mga membro nila, walang kalaman lang, bakuna doon. Paturok doon, hindi nila napapahamak na yung membro nila. No? Hindi nila ito kayang maliitin. Gayon talaga ang Diyos. No? Gayon talaga ang Diyos. Gayon talaga ang Diyos. Ginagawa niya itong napaka-totoo. Hanggat sa hindi mangyaring hindi nila makita ito. No? Ginagawa niyang totoo at hindi nakikita ang mga bagay na yon nila, no? At sinisikap nilang labanan ito sa abot na nilang makakaya, ngunit pilitin man nila gawin ito ay hindi nila magagawa. Oh. Nauna ako. Nahuli ka. Magsasample na lang sila doon, maghalimbawa na lang ako, maghalimbawa na lang sila. Ilang beses ko na binasa ang 1,000 book ni Brother Branham at inulit ko pa yun isang beses pa uli. No? At ako, membro ako ni pastor, hindi pa siya R noon, I pa siya noon, no? Member ako ng, yung namatay na yon, na elder na yon, I pa siya noon, hindi pa siya R. Doon pa, unang-una ako sa end time. Doon ako galing at binasa ko ang 1,000 book ni Brother Branham 2 beses. Kaya, imposibleng hindi ko malaman ang mga hiwaga na yan. No? Kaya kung nakikita mo sa kanila, alam talaga nila na introduce pa ang bakuna. Alam talaga nila na kung saan para sila makasakay sa eroplano at sa kanilang paghahayo doon, ay kailangan nila magpabakuna nang sa gayon meron silang paraan para makatawid. No? At nalimutan nila na matatagal sila, nagsurog ng kilay ko, no? 1,000 book ni Brother Branham, kahit malang maikling verse na sinabi ng Bible, no? At huwag kayo makipagkompromiso sa mundong ito, ibahin ninyo ang pag-iisip nyo, no? At ibang maraming mga bagay pa na kung saan ang Diyos ay iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao, nasa Bible din yan, at na kung saan ay mangangaral sila ng salita ng Panginoon doon, at para manampalataya ang tao, pero yung mangangaral, hindi sumasampalataya sa salita kahit walang bakuna. Biro mo, nagpipreach sila para sumampalataya ang tao sa salita, pero sila mismo na nagpipreach, hindi sumasampalataya sa salita. Pwede ba yun?
Tuturuan mo sila sumampalataya sa salita. Pero yung mga nagpipreach, hindi naman sumasampalataya sa salita. Bakit ko nasabi yun? Kailangan nilang i-complete ang requirements nila para sila makatawid sa aeroplano sa pamamagitan ng bakuna. Card vaccine. No? At samantalang, pwede naman maghimala ng Panginoon kagaya nangyari sa atin. No? Nakatawid, nakabalik, na walang hadlang. Pero yung nakarating na, sumikip na naman. No? At mga bagay ito, wala tayong barrier na kung saan ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kahit si Satanas hindi niya kaya, hindi kaya. Hindi kaya ni Satanas yan. No? Dahil Diyos ng mga hari ng mga hari. No? Kung paano sila Paul noon na kinulong, no? At nakawala sa heres ng bakal, no? At sila'y nakalabas pa rin doon, kahit may mga bakal na may laman pa sila, pero sila'y nakatagos. Kayang gawin ng Panginoon yan sa oras ng pangangailangan. No? Palibasa, siguro sila nagpapatunay na hindi sila anak ng supernatural, ay kaya sila hindi nakakatago sa panahong ito. Kailangan nilang ikompromiso yun para daw mangaral sila ng salita ng Panginoon para makamission. Saan ka mag-mission? No? Ano yung mission mo? Matagal na kasi ako, missionary ako eh. Matagal lang ako kilala ko sa end time eh. No? Ano yung mission mo? Kung ikaw mismo, hindi mo alam ang mission mo. Ano mission mo? Tuparin ang salita ng Diyos na siyang supernatural. Kung hindi mo kilala ang Diyos na supernatural, paano ka mangangaral sa mga tao ng salita ay supernatural? Kaya nga sabi ko sa iyo, bago kayo mangaral, kailangan muna personal na karanasan. Maliban naranasan nyo muna ang inyong pinapangaral, hindi kayo makapangaral. Kaya maraming tumatay sa pulpito, tao lang ang tumawag, hindi Diyos talaga, hindi nila alam, nakakapa sila sa dilim. Kaya lang nila intellectual ipangaral ang salita ng Panginoon. Kagaya sa meeting, pumunta tayo doon. Kabisado nila ang mga vision ng mga hinula ng propeta. 70 week of Daniel, 7 seal, mga bagay na yon. Tayo papunta dyan tayo mamaya sa ating pag-usapan. No? Pero pagdating doon, ay yung naging kaganapan ng mga bagay na kung saan, ganito yan eh. Sige, explain ko na ha. Balikan natin ang panahon ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay sariling bayan niya, hindi siya tinanggap. Nung yung pinanindigan ng mga Pariseo, kung bakit sila tumatakwil ng mga makasalanan, kasi naman talaga hindi naman sila sa masisisi eh. Kasi ang nakalagay doon nga naman, bawal pumatay, bawal mga ngalunya, bawal ang mga ganito. Lahat 10 commandments yun eh. Sinisikap nilang sundin ang mga bagay na yun ayon sa kanilang nabasa. No? Kaya ay ang blueprint nila sa panahon nila. No? At sa mga bagay na yun, ay ang sinisikap nilang sundin para hindi sila mawala sa paglilingkod nila sa Diyos ng iniisip nilang totoo. No? At sa mga bagay na yun na kung saan ang kaugnayan pala ng kautusan ay ito ay katuparan sa pamamagitan ng biyaya. No, yung dumating ng biyaya, nagtaka sila, kung yan ang anak ng Diyos, unang-una, pinanganak sa sabsaban, mahirap. Ang alam kasi namin, anak ni David, siyempre anak ni David, mayaman. No, una na yon. Pangalawa, kung anang ayan talaga ang anak ng Diyos o Misaya ang aming hinihintay, na kung saan ay bakit at salungat sa aming aral, na kung saan ang mga makasalanan, siya naman tinatanggap ang mga makasalanan, binigyan biyaya, samantalang ang kautusan hindi nagtuturo at batuhin hanggang sa mamatay. No, si Jesus Christ, hindi niya binato yun. Sabi niya, kung sino walang kasalanan din siya, unang bumato. Inagtaka sila, bakit kakaiba yung aral nito? Ganon din sa ating panahong ito, na kung saan ang blueprint ng mga Pariseo ay yung kanilang binabasa sa darating at inihula ng Misaya sa kanila sa darating. No, pero hindi doon sinabi sa kanilang binabasa, pag dumating ang Misaya, ipapanganak to sa sabsaban ha. Pag dumating ang Misaya, ito ay tatanggap ng mga makasalanan ha. Pag dumating ang Misaya, ito ay tatanggapin niya ang batas niyo ay magiging biyaya. Hindi yung binanggit sa hula. Basta ang alam lang nila, ang batas ay batas. No, nang sa gayon, ang Diyos kasi ay naghihimay. Kukuha siya ng buhangin hanggang matira yung kanya. Sa magitan ng kaya ang paglipat-lipat natin sa mga bagay na yan, hindi naman tayo butuong galay. Sila naman nagsasabi niyan. Lahat ng mga bagay nito, ugnay-ugnay na. Plano ng Panginoon. No? Nakaplano lahat ng mga bagay. Nang sa gayon, malalaman mo na lang na mas nadala ka pala sa higit mong pinapaniwalaan kaysa sa una. No? Yung iba galing sa Katolik. Napunta muna sila sa Baptist. Tapos umalis na naman doon, napunta sila sa Pentecostal. Hanggang napunta sa end time. Pagpunta sa end time, kala nila, tapos na rin yun. Yung pala, mayroon pang Kristo, sabi ng propeta. Mayroon pala Kristo. Ano yung Kristo doon? Yung sa loob ng end time, mayroon talagang Kristo. Hindi sige buloy yung Kristo, ibig sabihin, lahat ng pinapangaral ng end time, 70 week ang Daniel, o 7 seal man yan, yung mga mission nila, yung mga darating na mga hula,
Kristo ka nga sa panahon ito ng bride. Nalaman mo yung pinag-aaralan nila ay nakikita mong malinaw na nagaganap. O tanong ko, yung mga Pariseo ba nakita nagaganap na ang Misaya sa kanilang kaligitnaan at nalantad ba sa kanilang harapan? Hindi. Nakuha niyo ibig sabihin ko? Hindi nila nalaman na lantad na pala ang anak ng Diyos ay Misaya na sa kanilang kaligitnaan na. Hindi nila alam yun. Sino nakaalam? Yung mga mangmang sa 70th week of Daniel. Yung mga mangmang sa 7 seal, sa mga hula nilang darating. Matatatalino sila sa intellectual. Alam nila, kailangan pag dumating si Kristo at mag-rapture muna bago mag-tribulation. Intellectual. Kaya yung tribulation na panibagong panimula ng kahirapan, hindi na nila nakita. Ang Great Tribulation ang nakikita nila na pag-agaw. Kaya easy sila doon. No? At ganun din nangyari sa panahon ni Kristo, na kung saan ang nakikita nila, na kung saan ang hindi nila nakita, hindi nila nakita ng kaganapan sa kanila, na kung saan yung hinula na Misaya sa kanilang kaligitnaan na. Why? Nagkaroon ng kabiguan sa kanilang kaligitnaan. Why? Dahil tumingin sila sa kautusan. Yung kautusan na ugnay doon sa biyaya. Sila, dito naman sa panahon natin, yung mga hiwaga at mga aral, mga latag ng propeta, ang propeta rin naman nagpahayag noon, pero hindi niya, may binanggit sa Bible, ang ama lamang nakakalam, kahit anghel at ang mga anak, makalam. Bakit dilago sa ama? No? Ibig sabihin pa rin, pati pala tayo, hindi natin alam, kasi ama lang nakakalam. Ngayon, kung yung ama, ang salita, na pag sinabing ang ama lamang nakakalam, pag ito'y hinayag ba sa'yo, na kung saan, kasi sinasabi kasi doon, mga bagay na yun, kung saan, mayroon kasing 1 milyon. No, ito'y iniipon ng Panginoon, inihayag niya sa kapanahunan ng hiwaga, na kung saan, ito yung mga bagay ng mga tao na nakakita ng mga saksi sa uling kapanahon ito. Nasaksihan nyo ba? No? Nasaksihan nyo aktual na pangyayari ng kanilang binabasa. Parang sa panahon ng Pariseo, nasaksihan nila Pedro aktual at nila Marta at nila Magdalena na anak ng Diyos ang Misaya na sa kanilang kaligitnaan. Saksi. Pero ang mga Pariseo na nag-aabang sa Misaya, hindi nila nasaksihan ng panahon ng kanilang kinakabuhayan. Nangangapa sila. Sino ba to? Tinawag pa kanilang Beelzebub eh. Kaya wag na tayo magtataka. May mga matatagal sa end time, mga sikat pa, tatawagin din tayo Beelzebub. Nauulit lang yan. No? Tayo ang mga Kristo, masakit man sa kalakihan, tenga nila yan, itay kibuloy ha, yung Kristo kasi, yung mga dinatnan ng salita, na kung saan, yung dinatnan, yung nalalaman mo yung hiwaga sa panahon natin, yung nalaman, yung mga kanilang inuhula, nagkakaroon kaganapan. Mapapatunayan naman yan, at patunayan na nga sa meeting, di ba? Na kung saan na hinahayag ng Panginoon yung kaganapan ngayon, pero sila ay nakatingin pa rin sa future. No? Kailangan natin masaksihan kagaya nila Pedro na ang Misaya ay narito na nga, pero yung mga Pariseo hindi pa rin nila alam. Kailangan pag i-apply natin sa ating kapanuhunan, yung kanilang measure nila, tandaan, sariling bayan din ng Panginoon, anti-message, yung tumanggap sa propesa. Anti-message, si Kristo ay tipo ni John the Baptist. No? At si John the Baptist ay nangaral para sa darating. No? At si Kristo ay si Jesus ay dumating na nga. No, si Brother Branham ay nangaral para sa darating yung mga hiwaga at binuksan mga bagay na yun at ganyan, ito mangyayari sa mga ganitong araw, sa itong panahon, ito mangyayari. Dahil mayroon silang sinusundan ng mga bagay ng mga doon sila nakatingin. No? At hindi sila nabuksan sa kanilang kapahayagan yung mga saksi na realidad sa kanilang harapan. Meron kasing mga saksi na makakita niyan sa ating kapanunan. Nagkaroon lang ng mapala dahil kayong nakakita noon. No? At kaya nga sabi rito ng ating propeta, sabi rito, ngunit itong ipinagpalang kapahayagan, pinagpala pala to. Kasi nga, mayroong pinagpala. Bakit kami, Brother Jeho, hindi kami pinagpala? Baka pinagpala ka sa bakuna. Piniprits naman sa inyo. Hindi kayo tumatanggap, ang titigas pa rin ng puso nyo. Tingnan natin kung saan ka pagpapala. Sino yung mga tumanggap? Siya ang totoong pagpapala. Ngunit itong pinagpalang kapahayagan ng 7 selyo, ito'y bukas na. Bukas na pala eh. Bakit hindi ba't sirado pa sa iba? No? Bakit tingnan natin kung bakit sirado pa sa iba? At bakit nalaman natin na bukas na? Ito'y bukas na sa atin sa mga huling araw na ito mula sa isang propesiya. Bakit naging bukas ang selyo? Bakit naging bukas ang 7 selyo? Dahil pala sa isang propesiya na naipahayag. Ayun pala ang dahilan kung bakit nabuksan ang 7 selyo, dahil sa propesiyang naihayag sa iyo. Kanila propesiya, galing tayo sa minister meeting, propesiya yun, binabasa nila yun, ito ang darating, ito ganito to, nakalatag talaga no? Nakalatag, paano yung mga Pariseo nakalatag ang 10 Commandments,
Ito, bawal mamatay, bawal magpumatay, bawal nakalatag yun. Tapos yung Misaya darating sa uling panahon, no? Nakalatag yun. Kaya doon sila nakatingin. Pagdating ng aktual, ha? Ayan ang Misaya? Hindi yan. Mahaghari yun, mayaman yun. Oh. Pagdating naman dito sa ating panahon, ha? Sasabihin mo, ito na yung barka ng hayop, literally. Hindi yan. Doon pa yun sa Great Tribulation. Yun, nga. No? Kasi nga, ulitin ko ha, basahin nyo, intindihin nyo mabuti. Ngunit itong pinagpalang, kayo pala pinagpala, ng kapahayagang 7 selyo. Ang kapahayagan pala kailangan dito, hindi pala intellectual. Ang nakahayag lang pala sa'yo, yung measure ng intellectual mo, yung nabasa mo. Kaya, kahit magsunog ka pa ng kilay dito, pag hindi tayo pinahayagan, napunta lang sa wala. Mahalaga pa rin ang kapahayagan. Yung nasa gilid nga ni Jesus Cristo, nakabaybay dun sa krus no? At hindi yung nakaranas ng ngayon din, sasama ka sa Pariseo. Hindi yung nakasama sa ministry ni Jesus Christ, mga bagay doon sa mission niya. Pero hayag sa kanya agad. No, hindi yung lalapit sa Panginoon na, Panginoon, isama mo akong, di ba sabi ni Kristo, ngayon din, sinasama na kita. Hindi yung lalapit sa magsusumamo kay Jesus na isama siya sa paraiso, kung hindi niya hayag sa kanya na yung kanyang kausap na si Jesus ay hindi nga anak ng Diyos. Ibig sabihin, hanag sa kanya na yun ang anak ng Diyos. Sa kauliulihan ng binhi, may nakakilala pa sa kanya. Kaya may mga wag na tayo magtaka, kahit yung mga mas marami pa na sa labas, ang nakakatanggap, hindi sa loob ng end time, sa kauliulihan binhi, sila pa ang napahayagan. At mga nasa loob na matatagal na sa end time, sila pa ang mga serado. Why? Kampante na Para yung mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay kampante na No? Ang sila Pedro umiyak at mga Magdalena umiyak. Tapos nagbalik loob sa Panginoon at di na umulit sa kasalanan. Why? Kasi alam nila sila ay hubad sa una at nagdabitan sila ng salita ng Panginoon. Yung mga Pariseo, panatag na. Ganito kami, ginawa namin ang batas, ang kautusan. O sila rin, panatag na sa end time na to. Ganito kami, kabisado ng 17, kabisado namin ang 17 kang Daniel, kabisado namin, ikaw, alam mo ba? O sige, anong doktrin mo? Tapatan nila, laging doktrina Anong doktrin mo? Tapos, sige, ano mo? Tingnan ko kung anong doktrina mo. Pag hindi yung sok sa akin, hindi ako maniniwala, lingkod ka ng Diyos. Ganyan sila No? Ang basihan nila, ang doktrina, hindi ang kapahayagan. Isang ba ang pinakamahalaga? Ang lecture o exam. Ulitin ko nagtuturo ang teacher sa eskwelahan. Tinuturo niya ang iyong para pagdating ng test ay ma-answer mo yun. Ngayon, ano mahalaga? Tinuro yun, nalaman mo kanyang tinuro. Mayroon nakasagot sa exam, pare-pareho nakikinig. Sa isang lecture, lahat nakakikinig yan. Hindi posibleng hindi. Lahat nakaupo Pero wala naman sa eskwelahan, lahat 100 ang answer Meron 75% ang answer, ang grade nila. Meron 80% ang grade nila. Meron naman 85% ang grade nila. Meron naman 100. Check, 100. Why? Iisang pinahayag, pero hindi lahat tumama. Merong bagsak 60%, merong 100%. Ano yung pinaparating ko rito? Ang magkakakitaan tayo sa dulo ng katapusan ng huling araw. Yung dumating ang Mateo, nahati ang New Testament, na nagkakitaan sila ng kanilang bangis ng kanilang karunungan sa paghati ng New Testament at saka Old Testament nung dumating si Jesus. Nalaman doon kung sila ay marunong at matatahilo mga Pariseo. Hindi nila nakilala ang Misaya. Tinuro sa kanila kung paano yun, pero hindi nila nakilala. Ganon din dito. Tinuro sa kanila ang 70 week of Daniel, tinuro sa kanila ang mga selyo-selyo na yung mga bagay na yan, hindi nila nakita yung selyo na yan ay ikaw. Yung sinabi ko ng Sunday kasi hindi ko na maigi kasi nga kulang oras natin. Bakit ko sinabi ang selyo na ito ay ikaw? Individually. Lagi naman talaga sinasabi ng propeta hindi ako sa grupo, kundi sa personal na karanasan, sa individually. No? Parang sa test. Lahat ba naka-answer 100% sa kanya lecture ng teacher? Hindi. Individual din silang naka 100. May 100 dito naka-answer, merong 100 doon, meron namang 70%, merong 80. Doon natin makikita sa wakas, ito yung wakas sa huling araw na to, kung sino ang nabuksan ng selyo. Ito ang bukas na sa atin sa mga huling araw na ito, mula sa isang propesiya, propesiya pala yung kanilang binabasa, na naipahayag, napahayag. Ano pa sinabi rito? Deuteronomy, pagtibayin natin, Deuteronomy 18:22. Ano naman sinabi rito sa Deuteronomy? No, iugnay natin dito. Pagkang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon kung ang mga bagay sinasabi ay hindi sumusunod at nangyayari,
ay hindi sinalita ng Panginoon ang mga bagay na iyon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong katakutan siya. No? Pag ang propeta raw, yung mga bagay na ito hindi nangyari, mga hula, ay wag mo siyang kakatakutan, mga bagay hindi siya, ibig sabihin false prophet. No? Hindi siya totoo. No? At makikita natin dito, tayo kung nakita natin ang mga bagay na kapahayagan at mga hiwaga sa huling panahon ito at di nakikita ng iba, ibig sabihin, ang propetang ito ay totoo. Si William Marion Branham. No? At itong sinasabing ito, na kung saan pinapatunayan lang ang binanggit sa Bible, na kung saan ang propeta ay hindi ugnay sa Deuteronomy 18:22, na kung saan hindi siya pwedeng sabihin na bula ang propeta kasi ang mga kanyang prophecy ay nagaganap ngayon. Pero dyan, hindi ko pa nakikita eh. Yun ang problema nga eh. Hindi nga nabuksan ng selyo. Kaya nga sabi ko, individual ang pagbubukas ng selyo. No? Hindi pagsabi, bukas na! Bukas na raw. Announcement, bukas na, Brother Gio, bukas na. Amen, bukas na. Parang yung iba, paano mo nalaman na bukas? Wala, hindi ko alam, basta sabi ng pastor namin bukas na. Hindi ganun. Pag nalaman mong bukas, kailangan alam mo talagang bukas. Paano naging bukas? Nalaman mo ang orasan mo ng iyong kinakabuhayan. No? Ganun ang pagbubukas ng selyo sa hiwaga, ayon sa sinabi rito. Ito masarap itong basahin eh. Anong sinabi rito? Ngunit ito yung pinagpalang kapahayagan, 7 selyo, ito'y bukas na sa atin sa mga huling araw na ito mula sa isang propesiya na naipahayag. Yung pala ang batayan na bukas na ang selyo sa iyo sa pamamagitan ng propesa na naipahayag. No? At sabi rito sa 2 Peter 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula. O hindi kasi kalooban ng tao yun eh. Kaya wag na tayong magtataka, yung mga hinula ng ating propeta ay hindi yung tao, kundi ang Diyos. No? Kaya wag na rin tayo magtaka, yung mga hula na ating nakikita ngayon sa huling araw na to at nalalantad sa ating kalagitnaan sa nabuksan individually sa selyo na yan, individually, yung mga taong nabuksan at hayag sa kanila. Why? Kasi hindi rin yun sapagkat hindi sa kalooban na dumating ang mga hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos na udyok ng Espiritu Santo. Kung bakit din ako nagsasalita ng mga bagay na ito, no? Pinagtitibay ko lang ang sinabi ng propeta. No? Si Jesus Kristo, pinagtibay niya ang hinula ni John the Baptist na darating ang Kristo. Ngayon naman, ang fivefold ministry o sa dulong kapanahon ito o yung mga Kristo na nobya ni Kristo sa huling kapanahon ito, pinagtitibay nyo rin natin ang mga hula ng propeta ngayong huling araw na ito. No? Ganon din yun. No? At pinagtitibay sa pamamagitan ng salita na binigkas at ngayon, sabi ni Jesus Christ, di ba? Tumayo sa pulpito. Ang kasulatan ito ay, sa English pa, no? Sabi doon, sabi pa doon, yung ang salitang ito ay nagaganap na. No? Nalimutan ko yung tamang saktong salita eh. No? Kaya nagkagulo yung mga Pariseo doon, nagaganap na? Sino ka ba? Ano sinasabi nagaganap na? Ay, ganyan din. Mabubulabog din sila. Ang salitang ito ay nagaganap na sa araw na ito. Ano sinasabi mo? Marka ng hayop ng bakuna. Anong kinalaman sa bakuna yan? Nabulabog sila doon. No? At meron naman tayong batayan eh. Ito, nalagyan natin ito ng part 2, part 3. At may dinagdag pa ang Panginoon tungkol sa mga flex na mga huling araw na ito. At abangan nyo yan. No, para magpatibay pa ng lalo na kung saan tayo nabubuhay na sa panahon ito. No? At alam ko hindi naman ito mauubos lahat dahil kulang sa oras at lalagyan ito ng part 2. At makikita natin mga dinagdag pa ng Panginoon nagpapatunay na ang mga nangyayari sa huling panahon ito ay ito yung mga selyong inahantay nila. Nasirado pa sa kanila. At doon sa tribulation yun. Napakasarap naman ang buhay nyo. Aagawin lang kayo ng Panginoon kahit malahining nga kayo. Tapos tituring nyo, yung mga naiwan sarap doon sila makakaranas niyan. Tapos kayo ng malahininga, pinaalis ka ng Panginoon malahininga. Susubukin muna kayo kung talagang karapat dapat kayo sa magtiis hanggang sa wakas. Saan nyo ma-apply ang magtiis hanggang sa wakas? Kung sa gayon, magdarating na ang rapture, hindi naman kayo nagtiis. Darating ang rapture, tapos palibasa, tinuturing nyo, para yan sa mga foolish virgin, mga ano na yan, ang mga tribulation na yan, hindi yan tayo. Tapos malahininga doon, tapos wala pagtitiis doon. Natakot lang sa gutom, nagpabakuna na, no? Sabi doon ng pinsan ko, sa passenger kanina,
At ako, hindi naman talaga ako natatakot dahil sa bakuna. No? Kundi dahil natatakot, allergy ako sa vaccine. No? Hindi talaga dahil sa naniwala ako ng ano yan, na marka ng ano yan, ganun-ganun yan. Dahil may allergy lang ako. No? Sabi ko, at natatakot ka lang ba sa laman mo? Dahil iniisip mo, ay baka mapahana baka dahil allergy ka. Kamusta naman kung mali ang desisyon mo? Na kung saan, hindi ka natatakot sa kaluluwa mo? Yun ang tanong dun. Ayun ang tanong dun eh. Natatakot ka, mapahamak yung laman. Ang tao, wala nang iniisip, puro laman. Pag hindi ako nagpabakuna, mawawalan ako ng trabaho. Pag hindi ako nagpabakuna, magugutom kami. Pag hindi ako nagpabakuna, pag nagpabakuna ako, pag nagpabakuna ako, ay magugutom kami. Pag nagpabakuna ako at mawawalan ako ng trabaho. Pag nagpabakuna ako, baka ma-allergy ako, baka mali, baka magkasakit ako. Hindi yun iniisip nila lagi. Pag nagpabakuna ako, baka hindi ako makatawid, mga pastor ha. Pag nagpabakuna ako, baka hindi ako makatawid, hindi ako makasakay ng aeroplano sa mission ko. Mission daw nila. Mission ng Panginoon, alam niyang ginagawa niya. Ang Diyos ay supernatural. Palibasa, mission yun nga. Ano mission nyo? Magpa-picture doon, mahirap ang lugar. Nang ngayon, pag nakita ng mga Amerikano sa ibang bansa, magpa-picture, mahirap ang lugar, kukuha ng datong sa Amerika. Nang sa gayon, makabili ako ng kotse. Ayan ang mission nyo. Prosperity. Buti sana kung pinayaman talaga kayo ng Panginoon. Paano kung nangnakaw kayo sa kaban ng Panginoon? Ginamit nyo lang ang kanyang salita para gawing pagkakitaan, magsisi kayo habang may pagkakataon pa. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kalooban niya, pagkat si Jesus siya ang daan at buong katotohanan. Ika'y bumalik na sa salita at siya'y sambahin sa